Ako si Aling Nita. Kilala ako sa aming bayan dahil sa masarap kong mga luto. Ang karinderya ko ang laging dinadayo mapaagahan, tanghalian o hapunan. Sabi nila, kakaiba raw ang lasa ng pagkain ko. Maninamnam, malasa at parang hinahanap-hanap nila pagkatapos nilang tikman. Pero di nila alam, may lihim akong rekado. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako'y maliit pa. Nahiwa ko ang aking daliri nung ako'y naghihiwa ng rekado. Katulad din nyo, una kong ginawa ay sinubo ang daliri ko. Di ko nga alam ba't natin ginagawa yung ganun. Pag nahiwa o napaso, ang daliri, isusubo mo pagkatapos, di ba? Aminin nyo, ginawa nyo rin yon. Pero siguro, ang pinagkaiba natin ay nasarapan ako sa lasa ng dugo. Parang candy na maalat na may onting tamis at may onting lasa ng bakal. Basta, masarap. At dahil sa sobrang sarap nito para sa akin, minsan, naisip ko kung masarap ang dugo, paano pa kaya yung laman? Ang unang biktima ko ay ang manikurista sa amin na si Ann. Alam nyo, marami na yung inestapa sa bayan namin. Inutangan at di na binayaran. Dumaan siya sa karinderya isang gabi. Lasing na lasing. Inaya ko siya kumain sa aking kusina. Ang akala niya siguro makakalibre siya ng panghapunan. Ngunit pagdating niya sa kusina, hinaluan ko ng pampatulog ang sabaw ng sinigang na hipon na hinanda ko sa kanya. At nung nakatulog na siya, inumpisahan ko na ang paghahanda sa kanya. Nung una, akala ko mahirap, pero para ka lang palang nagkakatay ng baboy. Ganun lang. Kinabukasan, alam nyo ba, naubos ang adobo sa karinderya. Sakto linggo noon, kakatapos lang ng simba, kaya maraming kumakain. Wala silang kaalam-alam. Pati si Father, sarap na sarap. Mula noon, ang bawat taong nagkakamali sa akin ay nagiging bahagi ng aking menu. Ang kilalang manyakis ng bayan na si Jeff ay sumunod. Isang gabi, habang napadaan siya sa aking karinderya ay inakit ko siya at niyaya sa likod ng aking karinderya. Siyempre, manyakis yun kaya sumama agad. Hindi niya alam, huli na ang lahat. Dinala ko naman siya sa likod ng karinderya tulad ng aking pangako at doon ko siya inihanda para maging sisig. Alam niyo ba yung original na sisig ay may halong sahog na utak? Gabi-gabi, tahimik kong ginagawa ang lahat. Walang nagtatanong kung bakit nawawala ang mga biktima. Sa bayan naming maliit, mabilis lang ng mga tao na sinasabi na baka umalis o baka naglayas. Sa tuwing may mawawala, mas dumadami pa nga ang mga kumakain sa karinderya ko eh. Pero hindi ko tinatarget ang mga inosente. Lahat ng naging bahagi ng menu ko ay may nagawang kasalanan. Na isang babae na ang pangalan ay si Tiffany. Nahuli kong niluto dahil mahilig siyang manglaso ng mga aso at pusa. Kawawa naman. Pati yung mga pusang pinapakain ko ng tira-tira, nilason niya. Kaya ayun, ginawa ko siyang menudo. Isa pang lalaki ang hinalo ko sa sinigang dahil
Siya mismo ang nagnakaw sa kapwa tindero niya sa palengke. Sa tingin ko, hindi ito masama. Kung tutuusin, parang ako na yung nagbibigay ng hustisya. Ang sikreto ng lasa ng pagkain ko? Ang laman ng mga taong nagkamali. Ang taba nila ang nagpapasarap sa sabaw. Ang mga buto nila ang nagbibigay ng linamnam sa kaldereta. At ang dugo nila ang nagpapatingkad sa dinuguan. Pero ang hindi nila alam, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Parang may bumubulong sa akin mula sa kawali, mula sa mga kaserola. Tila may ibang nilalang na natutuwa sa ginagawa ko. At sa tuwing nagluluto ako, parang may kasama akong tumatawa sa dilim. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Malaya at nagluluto pa rin. Natutunan kong maging maingat. Walang ebidensya, walang bakas. Ang karinderya ko ang pinakamabenta sa buong bayan. May mga bumabalik kahit malayo ang bahay nila. Lagi nilang sinasabi, "Aling Nita, ang sarap ng luto mo. Ano bang sikreto mo?" May ngiti lang ako. Pero ang sagot diyan, ang kanilang mga kasalanan ang mismong nagpapasarap sa aking mga putahe. At habang may gumagawa ng mali sa bayan namin, hindi kailanman mauubos ang espesyal na rekado ko.